Hi guys! Muli ito si Ate Yoli ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo, mapa-Pilipinas man po kayo or mapa-ibang bansa, nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat at walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalong-lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po tayo kahit saan man bansa po tayo dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin sa Pilipinas. Ganun din po ang ating mga mami, mga daddy, ati, kuya, tita, tito, ang lolo't lola. Mag-ingat po tayo dahil maganda po ang tayo po ay laging handa, di po ba? Sa araw na ito ay wala po tayong ibang bibigyan ng reaction, kundi ito po yung guys, ang grabe. Full of satisfaction si Dodong Roel, no, sa kanyang mga kasagutan. Pero bago po ang lahat, nais ko po muna, supportan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna's Vlog, and Kalingap Rob. And of course, Roel of Malalag and Rochelle Morales Vlog. Huwag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload. Dahil sa hindi po natin pag-skip ng ads ay malaki po ang ating naitutulong po sa kanilang paglingap, no? At syempre po makisuyo na rin si Ate Yoli's Vlog. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yoli's Vlog, please do subscribe my channel, Ate Yoli's Vlog, at paklik na rin po guys ang inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay ma-notify din po kayo. So, tara, puntahan po natin muna, panoorin po muna natin ang ating mga question and answer ni Vincent Calyada. At syempre po, supportan po natin, ayan, si Vincent Calyada. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Vincent Calyada, please do subscribe Vincent Calyada, yung napakasipag na scouter ng Kalingap, no? At syempre si Vincent po ay walang iba pong nakascout kay Rochelle ay si Vincent Calyada, di ba? Kung wala po si Kalingap Vincent ay wala po tayong langga ngayon na tinatawag, di ba? So let's go guys, puntahan natin muna ang kanyang video, mga question and answer bago po tayo magbigay ng ating reaction dito. Ayun. No choice, ladies choice. Ready yan. So, ayan. Kikita niyo po ba? Ano ba? O, din muna tayo sa ano. Siyempre. Ay. O, din muna natin yung mic. Dapat nasa gitna. Ayan. Kailangan mag-improve para sa pag-vlog. Lahat gumagawa talaga ng paraan guys para mag-improve ang kanilang vlogging, di po ba? Rinig yan. So ayan, kamusta naman kayo ni Rachel? Okay naman kayo. Doing good. Doing well. Sila nga talaga, as in masaya talaga yung mukha niya. Makita mo yung mga ngiti niya, no? Okay naman po. Tuloy-tuloy din yung pag-vlog mo. So, masaya ka ba na lagi mong kasama si Roel? Ano po? Super. Parang ano, Roel, parang nag-away ata kayo. Sino nag-away? Hindi ko nag-away, kuya. Parang, okay. Kamusta namang pagkasama sila Roel, sila yung mga kaibigan yung pag-vlog? Ayos naman po, masaya. Masaya, sobrang saya. Super saya. Kamusta naman yung paka-ribbon cutting dito? Umabol ako nandito, tulog ka na. Grabe guys, no? Ang tanong, kamusta ba naman kung kasama si Roel? Ay sabi nila nga is super saya, no? Talagang may super, hindi lang po talagang masaya or sobrang saya, talagang super talaga, no? May dugtong talaga silang na super. Kasi yun po talaga ang nararamdaman niya at nakikita natin talaga guys sa kanyang aura, no? Nakikita natin sa mukha ni Rochelle na talaga totoo yung kanyang ano, no? Totoo ang kanyang sinasabi. Ay, sa magandang usapan. Bayan na, Roel, nung nabilang ko si Papa mo, grabe yung iyak niya. Talagang naiyak. Siyempre, ang isang ama. Totoo, nakita natin yung guys, no? Talagang ginagawang sakripisyo. Kasi nasaksihan niya yung paglaki mo na ginagawa mo lahat. Na nagkikita ka dati, may mga naranasan mo dati. So, siyempre, mas maraming viewers ang makakaintindi ng mga pinagdaanan mo talaga, bro.
So dito mga langga ay i-interrupt ko muna kayo. Dito sa maririnig natin, sa mga sasabihin, mga katanungan ni Vincent Calyada, dito po ay makilala natin kung sino ba talaga si Ruel of Malalag. Ano po ba ang kanyang pagkatao mula nang siya ay nag-aaral pa, no? Dito malalaman natin, guys. Since elementary hanggang high school ako, talagang honestly talaga humingi ng baon yung mga papa. Hindi ako naghingi kasi nga gusto akong naghanap ng diskarte. Kaya yun ang naisip ko since estudyante pa ako. Yung ginagawa ko is nagbebenta ako sa loob ng school kahit bawal kasi nga andyan yung canteen, hindi ko naman. So ayun, nakiusap ako sa teacher namin. Pwede yung hindi ko nagpapalam sa canteen. Andyan ang canteen nila. Kasi yun naman kasi malakas yung mga watching bar ganyan, tapos magkano yung kita ng natupo doon. Kaya yun, hanggang naging high school ako, gano'n pa yung ginagawa ko. And then pagdating sa high school, yung mga kaklase is talagang ang hirap magtinda na. So cash, yung pag-benta mo, papayaran ka agad. So yung ginagawa ko, pinapautang mo. And syempre, pag-utang na, may 2 piso ng tubo. Grabe guys, no, supporting siya, no, sa kanyang pag-aaral. Although alam naman natin, no, na nakatapos si Ruel sa tulong po ni Mighty Amy, na tinulungan din siya ni Mighty Amy na sa kanya, sa mga financial. Pero dito nakita natin guys, since talaga pala ng high school ay talaga self-supporting si Ruel, no. Hindi na siya humihingi ng baon kina Kuya Awe, no. Talagang siya ang gumagawa ng diskarte para sa kanyang pag-aaral, di ba? Malaking tulong po ito at napakaswerte ng isang magulang na may kagaya ni Ruel of Malalag na anak, no? Na talagang hindi pabigat sa magulang, di po ba? So patuloy po tayo guys, dahil grabe nakita natin dito si Ruel ay nagiging din siya, nagiging malabumbay, no? Malabumbay din siya kasi sabi niya mahirapan daw siya magbenta, so ginagawa niya pinapautang, at pag pautang niya ay kinabukasan ng bayad, may tubo na 2 peso. Maganda nga talaga yun. Mayroon siyang income pa, no? Dagdag income yun ni Ruel. So patuloy po tayo guys. Kinabukasan yung bayad. And then, iniisip ko na siguro pagka-college ko, hindi ko namaranasan yung ganitong buhay. Yung ganitong estilo ng pagbebenta sa loob ng school. Balik pala ako. Doon pala mas andun yung reality sa pag-college. Totoo yan, no? Benta ulit sa school, diba? College na yan. Tapos yung mga klase mo dyan, talagang, siyempre, may mga kanya-kanya kanya-kanya yung grupo. Kaya yung ginawa ko is, doon, nag-apply ako ng trabaho sa mall. Isang, yung titinda lang ng mga, sabihin natin, yung mga, takoyaki, yung sa stall lang, yung sa labas na mga grocery store, andun yung mga stall na hilera. So doon ako, after ng school ko, mag-start yung school ko sa college is 7 a.m. Grabe guys, no, yung sacrifice ni Ruel. Then yung duty ko is 7 p.m. Matatapos 10 p.m. And then, pag 10 p.m. na yun, makakauwi ako ng alas 12 kasi nga kailangan mag-inventory, kailangan pa maglinis, kasi ako ang closer. Kaya naramdaman ko talaga bro, yung hirap talaga. Ang hirap maging mahirap. Yun. Kaya ayun, talagang naranasan ko dahil nga ganyan sila mama papa, hindi nakapagtapos. Si papa grade 2 lang siguro. Tapos si mama high school, second year college, something like that. Yeah. And then, kita naman sa sitwasyon talaga namin noon. Kaya yun, talagang pinangako talaga sa sarili ko na talagang magtatapos ko ng pag-aaral. At magna cum laude pa. Bonus lang yun bro. Masaya kami dahil nga ang una nakapagtapos sa amin is yung ate namin. Yung mas panganay talaga sa amin. Teacher yung natapos siya. And then, nung nakapagtapos siya, pumasa sa LED. Tapos, nagkaroon ng pamilya ba? Nabuntis siya. Hindi talaga tanggap sila mga bata. Kasi nga ganyan, hindi siya yung inaasahan namin. Nakatatuloy sa mga kapatid niya na naliliit ka nag-aaral. And then, ayun, so, putol muna tayo guys, no? So, ganun nga, no? Nakita natin dito guys na talagang
nagsikap. Ang pagsisikap talaga ni Ruel ay talagang ginawa niya, no, para ay makatapos, para mabigyan niya ng magandang buhay ang kanyang magulang. Dahil lahat naman tayo, syempre alam naman natin lahat guys na mga anak natin may mga pangarap, kahit tayo noon sa kanilang edad, kabataan nila, ay nandun tayo sa stage din na nangarap na makatapos sa pag-aaral at makatulong sa ating magulang, at nang sa ganun ay maiahon ang ating mga magulang sa kahirapan, di ba? At yun na nga, dito nasabi na nga ni Dodong yung tungkol sa kanyang ate na nakatapos nga, and then after nang nag-graduate ay nakapasa sa board exam, no? Dahil alam natin hanggang ngayon ang kanyang ate is a teacher, no? Pero yun nga ay nagkaroon nga ng sariling pamilya kaagad ng maaga. So yun mga part na yun parang yun ang magbibigay disappointed sa ating bilang isang magulang, no? Yun, pero at least nandoon na yun, tinanggap na yun ng lahat, at yun nga nakita natin, pinakita dito ni Ruel na talagang parang pumasok sa kanyang isip na kailangan niya magtapos, kailangan niyang sumikap sa pag-aaral para kahit ano ay mabawi yung maibsan niya ang mga nararamdaman ng kanyang magulang sa time na yun, di po ba? Kaya grabe, napakaswerte po ni na Kuya Awi na may ganito po silang anak kagaya ni Ruel of Malala, guys. Yung baby girl, pamangkin ko. And then, bale mukhang blessing in disguise na nandito ako sa opportunity na ganito. Bale ako na yung talagang tumatay yung nagsusuporta sa kanila. Talagang sabihin natin kailangan na bigwin na ganyan. Ganyan na yung ginagawa ko ngayon. Dahil masaya ako dahil naranasan ko yung buhay naman. Naranasan ka yung buhay na hirap. Yun, kasi kaya ang maging mahirap. Kaya nga, and then, maraming advantage talaga sa atin, di ba? Kasi, doon sinachallenge tayo, di ba? Doon maliit lang tayo, sinusubok na tayo kung paano tayo kalakas, di ba? Paano tayo karatag. Hindi sumuko talaga sa buhay. And then, pag halimbawa, andyan ka na sa talagang sabihin mong tagumpay na, doon mo ma-realize na, ang layo na, di ba? Napasan ko yung ganitong buhay noon. And then, masarap sa feeling na balik-balikan yung mga nagkaroon na yun. Pero sa akin, inopen na ni Papa doon sa interview na doon. Actually, wala nang palagay sa akin kasi nga, aside sa, medyo naiiyak ako. Hindi ba naman naiiyak? Kasi pinagdaanan mo yun. Wala lang, part kasi ng buhay, sabihin natin normal yan. Pero para sa akin, gusto ko ibang tao yung mag-share ganyan. Ayaw ko mag-share ng ganyan buhay. Kasi baka sabihin na kumukuha ng simpatya, ganyan. Sinopin ni Papa. So talagang, hindi naman totoo talaga. Grabe pati ang iyak ni Papa. Siyempre, takantay mo yun kung nakita mo iyak. So yun nga guys, no, dito narinig natin sa kanya na kung halos lamang si Ruel ay ayaw niyang siya ang magkwento ng mga ganon. Di po ba? Nakita natin, matagal na tayo nakasubaybay sa kanya, kayong mga langga, kayong mga nagmamahal sa Rochelle, matagal na kayong nakasubaybay kay Ruel, wala tayong naririnig, no, na ikwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang pinagdaanan nang siya ay nag-aaral. Dahil yun nga, no, ayaw ni Ruel na masabihin ng mga tao o nagpapaawa effect siya, no, sa mga tao. Dahil gusto niya ay may kwento, dahil yun nga ito guys, na ikwento lamang dito, na topic na lamang dito, dahil mismo ay si Kuya Awi, no, ang nagkwento ng in-interview ni Vincent Calyada. At lahat tayo nakita natin yun, nakita natin yung iyak doon ni Kuya Awi, di ba? Nandun yung iyak ni Kuya Awi na awa at proud sa kanyang anak, no, dahil sa naging nakita naman natin naging sitwasyon ng buhay nila, no, dahil sa kay Ruel of Malalag, dahil sa pagsikap ni Ruel. At dito nakita natin guys bakit graduate si Ruel ng Bachelor of Education at magna cum laude pa nga itong nagtapos, no, pero mas pinili niya ang magiging charity vlogger dahil unang-una ay nakita niya dito sa pagiging charity vlogger ay nandyan niya silangga, una nakita niya nandyan na hindi inaasahan na minahal niya, na nagkaroon sila ng mutual understanding sa bawat isa. And then nakita niya dito sa kanyang pagbablog ay talagang kumikita siya, na maganda yung kanyang vlog,
nagkakaroon din siya ng sahod, at dito nga nakita natin ang mga naging bunga no sa kanyang YouTube channel ni Ruel ay unti-unti niya napapaayos ang kanila din sa sitwasyon nila doon sa Malalag, di po ba? So dito wala po tayong nakita mga mali kay Ruel of Malalag. Wala po tayong nakita mga hindi maganda sa kanyang mga pag-uugali, di po ba? Kaya nakakalungkot lang guys na may mga tao talaga na minsan ay talagang gumagawa pa talaga ng mga issue para sa kanya, no? So continuous po tayo dito. Antay mo yun kung nakita mo yan. Ako ha? Wala po. Ano explanation mo doon? Kasi tatay na yun, ha? Wala po explanation. Yeah. My God. Dalawang tanong. Kaya mag- Wala po explanation. Yeah. Si Raga ang unang sasagot dito guys sa mga question, no? Kaya ba yung pagmamahal ni Ruel? Tanggapin. Kaya mo po ba tanggapin ang pagmamahal ni Ruel? Sa paraan yan. Eh di ko ano yung binibigyan sa akin pagmamahal, mas pupunan ko pa. Wow. Wow. Ang ganda guys ng sagot ni Langga, no? Very matured ang sagot dito ni Rochelle. Kasi ang tanong dito, kaya mo bang tanggapin, no? Ang pagmamahal ni Ruel of Malalag. Kaya, or ano ba yun? Kaya mo bang suklian? Pero siyempre sabi niya, of course, no? Kung anong ibinibigay niya ay talagang suklian niya doon ng nanghihigit pa, di ba? Grabe guys, napaka-mature. Or higitan niya pa. Isa number to? Kinikilig ako. Nakita natin sa mukha nilang gadyan guys, no? Na talagang Magpunta sana ako sabihin. May sabi ko wait. At nakita natin dito guys, sa bawat sagot dito, sumasagot sila nga, nakita natin yung mukha ni Ruel is very serious. Yung nakikinig, no? Talagang inano din ni Ruel kung ano ba talaga isasagot nila nga dito. Siyempre, mga magulang na ito ang nagtatanong. Okay. Yun yung pinakwento mo. Pangalawa na tayo. Daddy, ngayon mo ba ang ugali ni Ruel? Kaya mo ba ang ugali ni Ruel? Ang ugali ni Ruel. Kasi di ba ang isang tao, may tinitingin yan sa pag-ugali, di ba? Mga ganyan. Kaya mo ba ugali na ni Ruel? Sabi ni Kuya Kalinga Kawit. Paano? Ano ba ugali mo? Ayaw na ba? Tanggap mo ba ang pagmamahal ni Ruel? No? Kasi nga po, kapag mahal mo talaga ang isang tao, tatanggapin mo pa rin. Kahit na masama pa ang gali niyan, kahit na nangangadog pa yun. Pero alam ko, hindi naman niya yung gagawin kasi kakadugon ko din siya. Si Rochelle, no? Nangangadog. Anong nangangadog ba yan? Kaya ibig sabihin na nanakit po ba? Ito no yung katanungan nga ba na ano ba yung katanungan? Pangalawa, wait lang. Balikan natin guys. Nagsusulat kasi ako ng mga question. Ayun na, nararamdaman. Yes. Ito lang mo na sasabihin ko sa iyo. Proud ang magulang mo sa iyo, pati mga kapatid mo. So, balik tayo guys, no? Para Kasi napakabuti mong anak. Napakabuti mong charity vlogger. Basta long na si Rachel sa iyo. Rachel? Proud din po ako. proud din ako sa'yo, sabi niya. Grabe guys. And then sa'yo naman, napanood mo ba yung vlog ko, di ba? Yung sabi sa'yo ni Papa mo. Sabi sa'yo ni Papa mo, di ba? Sobrang proud sa'yo si Papa mo at talagang pinagmamalaki ka. Na parang ikaw daw yung yung ate na talaga yung pinaka-magulang na. Aki yung bang panganay? Anak ba yun sa ano? Anak ba yun guys ang tawag ng Aki? Di ba Aki parang anak? Yun in-explain lahat ni Tatay Rizan sa vlog ko. At sobrang proud na proud yan sa iyo, si Papa mo. Kaya panatilin maging mabuting anak. So ayan, at dadako na tayo sa katanungan ni Tatay Awit para sa iyo, Rachel. Yung pinanood ko si Kalingap Awit na una kong sagot. Tapos si Papa pangalawa lang. Tapos ako yung pinanood na. Oo. Ano yung palitan lang? Oo, palitan lang. Hindi ka pala napanood. Very busy ka. Busy, okay. Okay.
Sa inyo po yung nagaling. Makamabato ka. May mo. Ito yung Kaya pakinggan yung mga pakinggan. Lalo tao kayo kayo ng galing. Ayun na sinagot ba? Ikaw ko sa tanong. Kaya tapos si Tete na. Tatlong tanong po. Okay na. Sarap naman. Makinig muna tayo, guys. Kaya mo ba tanggapin? Kaya mo daw tanggapin ang pagmamahal ni Ro. Ang question nito, Kuya Awi, kaya mo ba ang tanggapin ang pagmamahal ni Ruel? No, yun ang question niya kay Langga. Okay. Well, Ikaw pa naman. Ayun naman, no, yung sagot niya. ang explanation mo doon kasi tatay na yun ha. Ano, wala ko explanation. Yeah. Ang bilis ni Langga sumagot. Ayun naman. Kaya mo daw ba yung pagmamahal ni Roel? Tanggapin. Tanggapin. Oo naman po, kayang-kaya. Sa paano? Sa paraan. Yeah. Eh di ko ano yung binibigyan sa akin pagmamahal, mas pupunat ko pa. Wow. Oh, na ako na sa isang gambar to. Kinikilig ako. Hindi na Si kinikilig. Titay, nakita natin dyan si Titay, guys. Grabe, no? Nakahiga na sa sahig. Sabihin, may sa kaming gawa. Okay, Okay. yun yung pinakwento niyo. Hindi. Kaya mo ba ang ugali ni Roel? Kaya mo ba ang ugali ni Ruel? Kaya mo ba ang ugali ni Roel? Kasi di ba ang isang tao, may tinitingin yan sa pag-ugali, di ba? Mga ganyan. Kaya mo ba ugali na ni Roel? Sabi ni Kuya Kalinga Kawit. Paano? Napakagaya mo. Ayaw na mo. So, wait, guys. So, yun ang tanong ni, tanong ni Kuya Awi. Kaya mo ba, Rochelle, kaya mo ba ang ugali ni Ruel? So, bakit yun, guys, ang natanong ni Kalingap Awi, no, ni Kuya Awi? Siyempre po, bilang magulang, si Kuya Awi po ang nakakilala. Kilala niyo po talaga ang totoong ugali ni Ruel of Malalag. Di po ba? So, pakinggan natin, guys, dito yung sagot ni Langga. O, kaya-kaya ang ugali. Kayang-kaya ni Langga. Kasi nga po, kapag mahal mo talaga ang isang tao, tatanggapin mo pa rin. Kahit na masama pa ang ugali niyan, kahit na nangangatog pa yun. Pero alam ko, hindi naman niya yung gagawin kasi kakadugon ko din siya. Kakadugin. Yung kakadugin ba yung sasaktan na nanakit? Hindi naman siya nananakit ng babae. Kasi pag siya nananakit, sasaktan ko din siya. Grabe sila hanggang sagot niya. So, yun ang sabi niya, guys, no? Kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya, no? Tanggapin. Siyempre, dahil yun nga, napakaganda, guys, na sagot dito ni Langga na siyempre, dahil mahal mo siya, tanggapin mo talaga, no? Kahit ang mga pangit na pag-uugali. Totoo po yun. Bilang ito po noong pakatandaan ng mga ganitong age sa kanila, no, yung mga nagmamahalan dyan, yung may mga ganitong, may mga jowa. Ito po nga guys, ang tandaan, no, kung mahal nyo yung isang tao, mahalin mo yung boyfriend mo or girlfriend mo, hindi po yun basta lang mahalin natin sila sa mga anyong palabas, sa nakikita natin sa kanila sa labas. Maganda din po talaga pag talagang totoong mahal mo, no, ito nga, hindi lang nilang na-explain na maayos, no, na parang basta, siyempre, alam natin, bata pa silang hindi niya pa masyado yung express ko ano talaga yung definition, no, ng kanyang pagtanggap. Pero doon nakita natin na yun na talaga ang pinaka-point ni Langga na siyempre, kayang-kaya niya dahil pag mahal mo nga daw yung isang tao, kaya mong mahalin kahit na yung masama niya pang ugali. Totoo po yun, no? Na kung mahal natin yung isang tao, hindi lamang din kay Langga, ganun din kay Ruel, no? Na kung mahal talaga nilang isa't isa, hindi lamang yung mga anyong palabas or nakikita natin sa camera or nakikita nila sa panlabas nila sa bawat isa ang mahalin. Dahil bawat isa sa atin, meron po tayong mga kaugalian na minsan ay nakatago din. So, dapat yun ay tanggapin mo rin, no, sa isang taong minamahal mo, mahal mo,
no? Tanggapin mo yun lahat. Lahat package po yun ang pagtanggap sa kanya dahil bilang mahal mo nga siya. Hindi po yung pwede yung panlabas lang ng kaanyuan ang gusto mong mahalin sa kanya. Dito napakaganda guys ng sagot ni Langga. Dahil ang sagot ni Langga, very matured po talaga siya ang pagsagot dito, no? Sa edad niya na 17 years old. So patuloy po tayo. Sa pagdinig Grabe. Grabe. Oh, ano na? Pangatlo. Galing ni Ruel. Natural. Ako na-excited sa mga tanong ni Kuya Wi. May isa pa. Pagmano, galit. Tumayag nga. Lagi itanong mo galing mano ba? Pagaling. Basta ba talaga ko na dapat pumasok ka di ba yung tanong mo? Di ba dapat talagang gusto ka ba man ba mapasok mo? Ano yung yan eh? Sige mo na yan. Kaya pamarin. Pamarin. At ugali. At ano yung pangatlo ko? Pangatlo, last. Ito, last. Ano ba yung last? Ano ba yung tao kasi sinatong niya ako? Ati dito na ito. Pangatlo. Okay, pangatlo po. Pangatlo, ganun yung kalisin niya. Kaya ba niya tiisin hanggang... Tiisin yung pangatlo. Yung buwan, yung kahon. Ang dulo. Kaya ba niyang ang galing niya naman kapis niya? Yeah, tatlo. Yan. Kaya ko bang matiis yung ugali niya? Tiisin hanggang kailan. Tiisin yung ugali niya, Noel. Hanggang dulo. So, buhay lang ko lang. Oo naman po. Paano? Kasi nga po, di ba, sabi mo nga po, kapag mahal mo, tatanggapin ka pa rin kahit ganun siya. Kasi nga, mahal mo. Kahit pa wala na yung time sa'yo, tatanggapin Paparinig si Langga. Kasi nga, mahal mo. Oh, tingnan nyo, nagpaparinig na laro. May parinig na yan, ha? Kahit na wala ng time sa'yo. Hindi ka talaga. So, ayan. Tatako na tayo, Noel. Siyempre. So, napakaganda guys ng sagot ni Langga, no? Siyempre dahil yun yung sasabi na mahal niya nga, kaya niya, no? Kahit daw yun nga, nasabi niya kahit na wala na nga daw time sa kanya, no? Kaya grabe, nandun po talaga yung pag-unawa ni Langga. At nakita naman natin sa expression ng mukha ni Rochelle sa bawat kanyang sagot, no? Grabe. Noel, sa mga mahaba-haba ito eh. Oo nga. Pero, sa totoo, bro, hindi ko napanood yan. Hanggang ano lang ako, siguro, 1/4 na naman dyan. So, hindi ka natapos. Pero ngayon, talagang, yung mga tagal pa yan, doon na lang ako sa mga pang-saling live ko. Ayan na. Terisan. Ano ba na ginawa niya katanungan? Ayaw ba? Magdinig yan. Talagang katanungan ito ba kay Noel? Kaya Si Langga, kinig na kinig din, no? walang sabi-sabi pa eh. Walang sabi. Yun ang maganda. Walang sabi. Okay lang. Sabi na okay. Okay. At alam ko mahihirapan sila kasi nga natulog sa inyo. Siyempre, siya din, okay ka ba? Kasi siya kaya, siyempre, nabigyan ka ba? Sa akin ba? Nga ba, Roy, kaya mo, kasi bata pa yung anak ko, kaya mo matisan yung pag-ubahay niya na hindi mo natin makaalis sa naisip na sa tao ba na may sumpo, kaya mo bang mapagkisan yan? Yan. Kaya mo daw pagtiisan si Rachel. Siyempre yung mga babae, may mga sumpong yan eh. Yung may ano tawag eh. Toyo. Toyo. Vincent, toyo talaga. Si Titay talaga makita mo, grabe ano. So, yun nga guys, no, dito din masabi natin si Tatay Raysan ay talagang syempre alam niya, no, at saka kilala ni Tatay Raysan si Langga. Then, nakita natin dito, mostly sa kay Tatay Raysan, halos ang mas more na anak ni
ni Tatay Raysan is mga babae, di ba? So, alam ni Tatay Raysan yung minsan may mga tupak yung mga babae, di ba? Kaya yun ang naitanong ni Tatay Raysan talaga kaya, no? So, pakinggan natin yung sagot dito ni Ruel, no? Minsan wala naman. May dahilan kasi minsan. May dahilan. Kasi mga na mag-depend ka. Kasi na mag-depend ka. Diba? Kaya tayo mag-isang tayo dito tayo. Kaya, sige. Ang ano kasi dito, yung question dito is kaya ko bang tiisin yung pag-ugali ni Langga sa ganitong edad, di ba? Kasi nga sa ganitong edad, yun ang in-explain ko at detail noon, may mga stages of development ang bawat tao, di ba? May kailangan sila ma-experience ganitong bagay kasi nga according to their ages, di ba? Si Langga, 17 years old. So alam ko na talagang yung ano niya, yung pag-uugali niya is talagang sabihin natin na talagang iba-iba, di ba? Minsan masaya ganyan, tapos bigla-bigla na lang ramdam ko man, naranasan ko man. So para sa akin, talagang iintindihin ko siya, kaya kong tiisin. Siyempre, no? Kung makakaya mong tiisin, siyempre, kaya mo din intindihin siya sa kanyang sitwasyon. Pag kaya mong tiisin, kaya mo man. Yun. So yun nga guys, no, dito nga sabi ni Ruel, no, yung minsan silangga ay medyo makita nating masaya siya and then bigla minsan iiba yung mode niya. 'Di ba? Narinig nyo dito yung sabi ni Ruel na ramdam ko man, naranasan niya rin yun dahil dito natin ipasok guys yung mga nakaraan na 'di ba may mga vlog si Ruel na nag-sorry kay Langga na may flower din siya doon, no, sa back ng compartment ng sasakyan ni BG's Kim. So, doon, nakakita na tayo, doon pala ang pag-sorry doon ni Dodong ay nasabi natin na sinabi niya na hindi niya na talaga uulitin na sakta, no? Dahil nakita natin doon yung sagot din doon niya nilangga na umiyak siya, no, na hindi daw siya kasi sanay sa mga ganon na sinasabihan siya ng ganon. So, alam na talaga ni Ruel, no? Yung minsan yung, alam ni Ruel yung mga hindi niya dapat gawin, hindi niya dapat sabihin, no? Dito guys, kaya grabe yung mga katanungan, ang ganda ng katanungan dito. Kaya bro, ganyan no, bali inisip ko na din na magiging challenge ito sa akin, kung paano siya suyuin, paano ibalik yung dating loob niya, paano magiging masaya siya ulit sa akin. Si Titay, napapahiga sa pakinig. Kaya mga ginagawa ko ngayon, di ba? Ang sarap ng higa ni Titay sa pakinig sa kanila. Sina. Grabe guys. Magagawa mo bang hindi mapabayaan yung anak niya? Magawa mo bang hindi pabayaan? Hindi mo daw mapabayaan yung anak, magagawa mo hindi pabayaan. Si Rachel, siyempre, tatay yan. Siyempre, mga tanungan ng magulang, ng tatay, grabe, no? Pag sa anak, ganda. Ano mo sasabihin? Siyempre po, kayang-kaya ko. Guys, tingnan nyo si Rachel, no? Yung bawat sagot ni Ruel, talagang makatitig si Langga kay Ruel at saka talagang ramdam natin na kilig-kilig talaga si Langga sa mga sagot ni Ruel sa kanya, di ba? Besides, kay Langga. Kaya yun ang pangako ko kay Langga. Talagang, siyempre, hanggang sa dulo, di ba? Ano yung mga pinapangako natin noon? Saksi lang mga batang tao. Saksi lang yung pamilya ni Langga. Ano yung mga pinangako, binitawat yung salita dito. Lahat ng yun talagang, siyempre, tutuparin natin. No? Kasi nga, may pinagawakan tayong salita. No? At yun ang kalakasan din ni Langga, yung mga sinasabi natin, di ba? Yan yung mga nakatatag sa isip niya. Kung ano mga gagawin ko, di ba? So, siyempre, huwag natin siyang biguin. Kaya yun ang may papangako. Talagang hanggang dulo. Yung paglalaban ko at hindi ko siya iiwan. Wow! Yun nga guys, kita nyo yung paglalaban niya at hindi niya iiwan. At grabe, ang long hair ni Langga talaga sila nakita natin dito. Kilig na kilig, no, sa bawat sagot ni Ruel. Talagang pinapakinggan niya. Makita natin dito guys na ang bawat sagot ni Ruel, no, si Langga talagang nakikinig,
ramdam natin yung kilig sa puso nilang gano, na syempre very proud din siya no, na mismo naririnig niya sa isang tao, sa taong nagmamahal sa kanya, na ganon yung binibitawan ng mga salita. At dito ko na rin naalala natin, may mga live silang gano na sinabi niya na pag si Ruel, pag sabi niya, pag silangga ang kasama ko, feeling safe ako. No? So, nandun talaga ang protection talaga ni Ruel sa kanya. So, patuloy po tayo. Pagpabayaan. Nagtatay. Tingin ka ba? Tingin. Sabi ko yung ba? Parang sa tayo. Pabiwas na sa pag-iirap yung sa akin na hindi mo sasaktan yung anak niya. Siyempre, may papangako ko. Diba? May papangako ko na hindi ko siya sasaktan. Diba? Kahit man sabihin physically or emotionally, may papangako ko talaga yun. Kasi nga, alam nila sino nakakasama ko, pamilya ko, kung anong ugali ko, di ba? Di ako yung taong yung talagang yung pisikalan talaga na ganyan. Siyempre, lumaki tayo bilang isa mabuting pamilya, di ba? Lumaki tayo kung paano tayo Aruga ng mabuting pamilya. Sabi ko mabuting pamilya talaga yung bilong ko ngayon. Kasi nga, makikita naman nila pala reflection kami kung anong ugali ng mga magulang namin. Kaya ngayon, wala talaga ako nakikita sa mga magulang ko, yung pisikalan, wala talaga. And meron mga misunderstanding. Mag-usap sila silently or wala kami. Kaya, ganoon pa lang, talagang na-adapt ko na yung ganoong ugali na halimbawa may kunting problema. Kaya yun ang talagang masasabi ko at may papangako ko, ma-assure ko sa papa ni Langga. Hindi mo sasaktan sila. Kaya ang physical, emotional, yung kanyang diba? Kasi nga, ibang aspeto yung halimbawa, yung emotional natin, di ba? Di ba sa puso niya? Ganyan, di ba? Kasi, dapat lang daw. Kasi nga, di ba, sa physical, through mga contact, di ba? Eye contact, ganyan, mga kasama. And sa emotional naman, yung through words. Talaga pinipilit nga talaga hindi ako mapagbitaw ng mga negative na makaka sa kanta. Kasi yung emotional yung maapektuhan. Yun ang pinakamahirap, mahilong. Yes. Action din daw, sabi nilang ga. Okay. Kaya nga, ayan. So, yan, hanggang dyan na tayo muna guys, no? Dyan na tayo. So, dito nakita natin guys, klaro na klaro po yung kasagutan ni Ruel, no? Yung mga sagot ni Ruel na hindi niya kayang saktan. Pinapangako niya dito kay Tatay Raysan, dito nga sa sabi ni Tatay Raysan na kaya niya bang maipangako niya na hindi niya masasaktan, no, si Langga. Dito nasabi nga ni Ruel na talagang ipinapangako niya at hindi niya talaga sasaktan dahil unang-una nasabi nga dito ni Ruel na bilang sa kanyang pamilya ay mapapatotoo ni Ruel, no, na mabuting tao sila dahil yun nga nasabi nga dito niya na na-adapt niya po yung kultura na kanyang kultura na siyang pinakita ng kanyang magulang, kultura na pinakita ni Kuya Awe at ni Ate Maricho sa kanilang mga anak na talagang mabuting tao sila, no? Kagaya ditong sabi ni Ruel nga na hindi niya nakita ang kanyang magulang na nag-aaway, no, sa harapan nila. Although meron man normal sa ating normal po talaga yun na minsan sa pamilya, hindi lamang sa pamilya, kahit na sa mag-boyfriend or magkaibigan, normal po na minsan meron tayong mga argumento. May mga kunting argumento tayo. Pero yun nga, napakaganda at nakita natin, narinig natin dito kay Ruel na mga ganong bagay, may mga argumento kanya magulang ay ni Ruel na may argumento man ang kanyang mga magulang ay talagang nag-uusap po silang mag-asawa, hindi sa harapan ng kanilang mga anak. Which is yun po, nakikita ko, napakaganda po yun, no?
na anuman ang mga problema niyo mag-asawa ay huwag po kayo mag-argue or huwag niyo pag-usapan in front of your children, lalong-lalo na pag ang mga anak niyo ay maliliit pa, no? Dahil wala po silang naiintindihan, dahil kung yun ay ginagawa natin na tayo mag-asawa ay nag-argue sa harap or nag-uusap sa mga problema tungkol pamilya sa harap ng ating mga anak na maliliit pa yan, na hindi wala pang naintindihan, masabi nila, ma-registered sa kanyang isip ng mga kabataan na normal lang yan. Kasi nakikita ko ito noon sa aking mga anak, sa aking mga magulang, di ba? So, napakaganda po ang pagpalaki talaga ng magulang ni Ruel sa kanya, sa kanilang magkakapatid. No, yun po, ito po masabi ko sa inyo mga kalangga, pag kayo po ay may mga pamilya, no? Pag-usapan nyo yung mga problema, may problema man sa pamilya, mag-usap po kayong mag-asawa, not in front of your children, no? Huwag po sa harapan talaga ng inyong mga anak, dahil hindi po yun maganda, dahil, yes, I do it that. Yan po ang ginagawa namin. Ginagawa ko po, no. Maliit pa nun yung mga anak ko, ganun pong trabaho namin. Trabaho ko, ano man ang problema, nag-uusap po kami ng partner ko no na wala, hintay namin matulog yung mga bata bago namin pag-usapan mga yun. So, ganun po ang nakikita natin dito na napakaganda po ng pagpalaki talaga kina Ruel. At dito nakita natin na Silangga talagang is really proud, no? Nakita natin proud Silangga at sa mga the way na mga sagot ni Ruel, no? Patungkol kay Langga, patungkol sa mga katanungan sa kanya, na kung satisfaction kay Ruel ay full of satisfaction, no? Ayan nga, nakita nyo nga guys sa thumbnail natin nakalagay na si Ruel full of satisfaction talaga. Satisfied siya talaga kay Langga sa lahat, no? Dahil the way na sumagot si Ruel sa mga kasagutan niya sa mga question and answer ni Tatay Raysan, at ganoon din Silangga, mga katanungan ni Kuya Awi sa kanya. Grabe, nakikita natin yung mga sagot nila guys, no? Kahit nasabihin natin Silangga is matipid ang kanyang sagot, pero napakaganda ng mga sagot ginawa nila. Piling-pili ang kanyang binibitawan na sagot, pero talaga nandun yung impact, nandun po yung tagusta sa puso ni Ruel, no? Ang kanyang mga kasagutan ni Newton, kasagutan ni Langga, no? Kahit na sabihin natin si Langga yung kanyang kasagutan is mga kasagutan ni Langga is mga tawag nito, mga subscribe kayo sa kita ko si Borlo Lois, kay ang aming Vice President, sorry po, no, kung nag-advertise tayo, pero ganun lang po tayo. Sige, pa-subscribe po natin guys ang aming Vice President na si Borlo Lois Thinking. So, na-distract ako bro, grabe. Yun, balik tayo guys, doon tayo kay Langga muna, na nakita natin piling-pili ang kanyang kasagutan. Mga sagot ni Langga is talagang alam ni Richelle kung paano ang sumagot, at ang pagsagot ni Richelle talagang as in, hindi basta siya sumasagot, no? Yung sagot niya is talagang piling-pili niya ang mga binibitawan niyang salita, at talaga yung impact talaga doon kay Ruel. Kaya nakikita niyo, kung napapansin niyo si Ruel talagang titig na titig sa kanya, at nakikiramdam talaga kung anong sasabihin din ni Ruel, di po ba? At the same, vice versa Silangga, every time na salita si Ruel, no, talagang nakikinig si Silangga. Doon natin makikita natin dito sa kanila guys na pareho sila, both proud sila sa isa't isa, no, na talaga masabi natin meant to each other talaga silang dalawa, no, na grabe, sobrang bait, so na ang dalawang tao, no, talagang asin bagay talaga sila, na sana, we wish ko rin na sana talaga sila din talaga ang magkatuluyan ng dalawa, although kahit nasa dami pang mga maraming mga tawag dito, maraming mga issue na dumarating, pero nandun patuloy po sila lumalaban dalawa, at patuloy lang kayo, huwag kayong magpadala sa mga anumang issue. Importante,
ang importante dito, masabi ko sa inyong dalawa, Ruel and Rochelle, importante yung mga subscribers nyo, ay mga supporters nyo, lalo na mga solid supporters nyo ay naniniwala sa mga ginagawa nyong tama. Diba? Kaya huwag niyong pansinin anuman ang mga paninira sa inyong dalawa, anuman ang mga ginagawang paninira, huwag niyong pansinin. Tuloy kayo dahil ang tao ay nakikita nila ang inyong mga ginagawa ay tama. Diba? Nakakalungkot talaga guys yung mga nangyari dito, no, na parang wala na silang ginawa kundi sila talaga laging bantayan. Kaya pabayaan na lang po natin. Huwag po natin tawag nito, wag natin pansinin, no, yung mga sasabi ni Kuya ng mga ampaw, no, mga ampaw. Para sa akin, mga ampaw ang mga utak yun, kaya wag na natin guys pansinin. So, thank you so much sa lahat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga patuloy pong naniniwala kay Ate Yolis Vlog. Maraming salamat po sa inyo. At sana po ay patuloy nyo pong suportahan si Ruel of Malalag, si Rochelle Morales Vlog sa kanilang mga vlog nila, no. Suportahan po natin sila, wag po natin silang pabayaan, at wag po tayo guys mag-skip ng ads sa kanilang mga video upload dahil yun po ay nakakatulong po tayo sa kanilang mga paglinga. Siyempre po, manghingi na rin po ako ng favor sa atin lahat, mga kalangga, sa lahat po nagmamahal sa Rochelle, pasuportahan po natin ang lahat po ng mga kasama ni Dudong Ruel, ang kanyang staff, magmula po kay Kuya Alex Libradas Vlog, BG Scheme, Kuya Jan, supportan po natin si Alfie TV, lalo na po ito si Kalingap Victor. Supportan po natin guys, panoorin po natin ang kanyang mga video upload dahil napakabait po na tao si Kalingap Victor. At ganon din po si Justin Aguirre, supportan po natin guys si Justin Aguirre. At syempre yung misis ni Kuya Alex na si Gaisa Baron, no? Suportahan po natin sila guys. At kung sino pa po, si Regan, Kuya Regan's Vlog, ayan, munti ko na si Kuya Regan's makalimutan. Suportahan po natin ito sila guys, lalo ng kanilang mga charity works din. Suportahan po natin. At syempre po, hindi po natin kalimutan ang scouter ni Ruel of Malalag na si Marius Vlog. Suportahan po natin guys, no, dahil kung wala po si Kuya Marius Vlog ay ito po ay hindi po natin nakilala din si Erika, di ba? Kaya suportahan po natin sila guys, and thank you so much sa lahat po sa inyo. Patuloy lang po tayo, no, dito sa Rochelle. Magiging good vibes lang po tayong lahat, huwag po tayo mang-away. Dahil para sa akin, bilang isang reactors or bilang isang YouTubers or content creator, tayo po ang gumagawa ng ating level natin sa ating YouTube channel, kung ano po ang gusto nating itawag sa atin ng mga tao, di po ba? Tayo po ang gumagawa nun. So, kung gusto po natin na palagi po tayong makita ng tao na nasa ganitong sitwasyon natin palagi, huwag po natin tungisan ang ating mga ginagawang pag-reaction, no? Patuloy lang po tayo sa pagiging magandang pag-reaction, magbigay ng tamang reaction sa ating nakikita sa mga bawat kwento ng kanilang mga binablog ng mga charities vlogger, di po ba? So, thank you so much and God bless everyone. See you next week. See you guys. Hindi ko alam kung kailan na naman ako makapag-upload dahil busy nga tayo. Pero maraming salamat po talaga sa inyong pagsuporta kay Ate Yolis Vlog. Ingat po kayong palagi. Bye!